Sa mga araw at yan din Panginoon salamat sa mga pagpapala Panginoon na patuloy na pinararanas mo sa iyo mga anak Panginoon. At ito Diyos ay bunga Panginoon ng aming paglilingkod at pagsunod sa iyo sapagkat kapag sa iyong pangako na sa iyong kapaparaanan ay hindi mo iiwan pagkukulangin Panginoon ang sino ba nagtitiwala sa iyo. Kaya naman maraming po salamat Lord God, sa bagay ito, napatuloy po kami nagkakasama-sama sa iyong pangalan, O Diyos, at ang hangarin po, Panginoon, ay puso, ay ikaw lamang ang may taas at pangapurihan at magandang Panginoon, ang kaluban mo, Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyong pinagkakatiwala, gawin ito, salamat po sa iyong gabay, at pagtubay hanggang sa matapos, gawin ito. Kaya naman, Lord God, sa iyong mataas magpuri at pasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede na po kayo makapo. Kumusta po ang bawang isa? Sabihin nga isa ay magkatabi. Kumusta ka na kapatid? Kumusta ka na kapatid? Yan. Okay. Yan. Ang palaging pagbati ng ating kapatid, sabi na may beloved brethren. Yan yung laging pagbati ni Apostol Pablo sa mga kapwa mananampalataya. Amen? Na nagmamahal sa Diyos. Kaya, purihin ang Panginoon at patuloy tayo nakakasama-sama sa kanyang pangalan at patuloy na nakakapag-aral ng kanyang salita. Amen? Salamat sa Lord sapagkat sa mga maraming kaabalahan sa sandigin ay naroon pa rin yung malakasan. Amen? Talagang ang gawain sa pauban ay talagang parang papasigula namin. Amen? Ang napakaganda po doon ay yung kagalangan na tayo ay nakakapaglingkod, na tayo ginagamit ng Panginoon, especially sa mga kabataan ng sandigin na nakikita po na yung ilan po ay talagang nating active. Amen? Kagawain ng Diyos. Sa katunayan, ay meron nga tayo pag-aaral doon, mga yung aming gawain ng Miyerkules na gabi, prayer meeting, at meron po Bible study bago pray. At kahapon po ay napapasalamat sa Lord sapagkat nabuksan po yung pag-aaral tuwing Sabado. Kaya nga pagkasagawan ng Panginoon talagang marami tayo gagawin. Amen! Kaya sabi nga ay samantalay natin ang panahon. Samantalay natin ang oras. Amen? Kapag ang palala sa atin, bakit dapat samantalay ang oras sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya hindi dapat magpatumpik-tumpik ang mga mananampalataya. Amen po ba? Dahil ko rin lang tayo sa ating paglikod ay maging tutuhanan na nga tayo. At higit tutuhanan na paggamit para sa gawain ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Sino pong masaya? Ano nga po yung ating topic? Prayer. Bago tayo lumako doon sa ating topic, nais ko po welcome ang ating mga kapatid, anak ni Brother Bertie, anak nga, ano? Anak, palakpakan natin siya. Amen? At ngayon, palakpakan din natin ating sarili. Sapagkat narito ka, kagawain. At hindi ka nasumpugan sa ibang lugar. Hindi ba? At yun ay sa kapurihan sa ating Panginoon. Prayer! Amen? Alam natin yan. Hindi nga yung mga, sabi nga yung mga pasigulang aralin ng isang bagong tumanggap sa ating Panginoon. Kaya nga pag prayer ay hindi ito mahirap sabihin. Amen? Naroon na kagad yan. Pero isang bagay, habang tayo aral patungkol sa prayer, meron po tayong nakaligtaan din na napakahalaga doon sa topic po natin ngayon po kuha po ng March. Ano po yun?
prayer and fasting. Ito ay, sabi nga ay maraming ayaw na yung topic ito. At sa iba naman, lalo sa mga mananampalataya, at hindi nakakagawa nito, mga bagay na ito, parang ayaw naman nila ito mapakinggan. Amen? Gusto niyo pong mapakinggan po? Patungkol sa ano natin pag-aralan yan? Prayer and fasting. Fasting ngayon. Tinitingnan ko kung sino magtuturo ng fasting, wala nagtuturo. Alam mo po, simula pa, nahirapan din ako mag-fasting kasi talagang ang matindi kong sabi nga ang sunuran is physical ay yung aking tiyan. Amen? Dahil talagang kapitigan bawal ang fasting. Amen? Pero dahil sa talagang sabi nga ito ay kapahayagan. Amen? Tama lamang na dapat ay gawin natin ang pagpapasting. Lalo higit sa ating pagbuhay na nagnanais, masunod na kalooban ng Diyos sa ating buhay, gagawin natin. Amen po ba? Sino bang ang nais ba masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? May kausap po ba ako? Sino ang nais masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Gagawin natin. Amen? Yung nais ng Diyos sa biyaya, ng Diyos tulong ating Panginoon. Gagawin natin ito. Amen. Fasting. Hallelujah. So, lalo ngayon, matitingnan po natin ngayong mag-Holy Week, karamihan po ng mga magpapasting. At sa RC, hindi nyo po mahirap sa kanila mag-fasting. Di ba? Sila po ay talagang na yun, mula ngayon. Kung marami pa rin gumagawa ng pag-fasting sa RC. At RC, hindi yung Coke, ha? Hindi yung Coke, Roman. Hindi rin yung Roman Empire, kundi Romano Katoliko. Ang fasting ay hindi na po mahirap para sa kanila. Mahirap kaya sa mga Kristiyanong fasting? Hindi. Sino nakapag-fasting na? Sino kayo mag-fasting? Sino gusto makasunod sa kalooban ng Diyos? Yung ayaw mag-fasting, lumabas na. Sapagkat hindi ba ganap ang kalooban ng Diyos sa buhay kapag hindi gagawin yung nais ng Diyos sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Kaya kung titingnan natin sa banal na kasulatan, ay iutos ng ating Panginoon sa church ang pag-fasting. Ito po lang pag-fasting, ito po ay gawain ng church. At po ba? At itong pag-fasting, ang isang tulang sa church. Ay, wala po ba kayo doon? Nais kong sabihin sa inyo, ang pag-fasting, ito ang kulang sa maraming church. Kaya naman mga, sabi nga ay mga Kristiyan. Pag Kristiyan ka na, dapat ay magpasting ka na. Hello! Habang po ba kayo doon? Alam niyo po, ang church, o sa pagpapasimula na sa church, alam niyo po, ay dapat magpasimula sa prayer and fasting. At bakit sa mga pagplano, ano man yan pagplano sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, dapat magpasimula muna sa fasting. Prayer and fasting. Yan po ba? Sa pagwalang boss, ano ba? Sa pag-asawa, dapat ay prayer and fasting. Amen. Kapag yun yung sabi nga ay mabisang paraan. Amen ba? Hallelujah. Kaya ang sabi niya, kailan kaya nag-active tayo sa prayer and fasting? Sino ba nakasama ng sa prayer and fasting? Alam nyo, itong lisahin ito, hindi pagkatapos natin mapag-aralan, mapakinggan. Alam nyo po, meron pong hinihingi sa atin ng pagkasagawa. Gusto po ba yun? Sama-samang prayer and fasting.
Bago matapos ang buwan ito, dapat meron po tayong schedule o pagkasagawa ng prayer and fasting para yung application na bawat ating mga pinag-aaral at tinuturo dito ay mayroong kaganapan. Amen? Bilang sa Diyos. Napakalakas prayer and fasting. Amen? Hallelujah. Okay. Kahit siguro medyo kapay angat yan, pero sasama ako sa fasting. Amen? Di ba? Ilang araw ba ang gusto niyo fasting? 3 days? 2 days? 1 day? O kaya naman, sabi niyo, ay napaka-medley pa ng daan niya, pastor. O sige, bigawin natin 40 days and 40 nights. Katulad ng pagpapasay namin, Panginoon. Sinasama doon. Sama ba kayo doon? Sabihin nyo, yes Lord. Yes Lord, sasama ako. Ano niyo po yung kahalagaan ng pagpapasay? Nasabi na rito. Tingnan natin isa, Matthew chapter 17. Noong una-una pa, bakit dapat tayo mag-fasting? Mark chapter 2, verse 22, ito po ay inutos ng ating Panginoon sa church. Kaya sabi dito, yung pangalawang guys, sabihin sa inyo, kung bakit dapat yung prayer and fasting sapagkat, kung titingnan natin sa Matthew chapter 17, verse 15, ang mga alagad ay nagtanong sa Panginoon kung bakit hindi nila napalaya sa masasamang espiritu. Lumapit ang mga alagad sa Panginoon. Dahil hindi nila napalabas yung mga demonyo, yung masamang espiritu. Yan, sinagot sila ng ating Panginoon. Hindi, sabi doon, hindi basta-basta napapalayas ang masamang espiritu na kailangan sabi ng ating Panginoon sa mga alagad na kailangan kung magkaroon kayo ng prayer and fasting. Amen. Alam natin yan, sabi nga, dahil doon, yan, nung sumunod na pangyari sa buhay ng malagad, nagkaroon sila ng prayer and fasting, naging makapangyarihan sila. Amen? Maging makapangyarihan Kristyano at dahil makapangyarihan church, sapagkat sa pagitan ng prayer and fasting, nagiging makapangyarihan ang isang church. Kaya sabi doon, ang malaking panalangin, malaking kapangyarihan. Ang kukunting panalangin, kukunti ang kapangyarihan. Sino po niniwala ko? Hallelujah. Okay? Kaya nga sabi rito, ano ba yung ibig sabihin ng pag-fasting? Hello? Ano ba yung ibig sabihin ng fasting? Mari sabihin nyo, hindi kakain, pastor. Amen po ba kayo doon? Ang ibig sabihin ng fasting, ito po ibig sabihin ay pagtanggi sa sarili. Ititinahin mo ang iyong sarili. Amen? Yan. Pagtanggi sa ating katawan. Isipin mo nga naman, bakit? At sabi natin pagtanggi, hindi ka kakain ay. At dahil sa hindi ka kakain, parang tinatanggihan mo. Hello? Yung iyong sarili. Pero alam nyo, kumbaga yung pagkain, alam nyo, ang katawan natin talaga ito sila ating kakain. Amen? Ang ating katawan gusto ay lagi kakain ng masarap. Ay baka nakitin, nasanay siya masarap, tapos siya magpapasti. Para sabihin ko, pastor, ito mo yata kaya yan. Amen? Pagtanggi sa sarili. At bakit natin dito yung tinubo ng mga sulatan kung ano yung tatanggi sa ating sarili? Yung food and water. Exodus chapter 34, verse 24, nabakita natin doon ang kasama ng ni Moises sa ating Panginoon. Ang sabi doon, 4 na araw at 4 ng gabi na si Moises ay hindi siya kumain. Amen? Katulad din ng Matthew chapter 4, verse 1. And kung sabi doon, makita natin na ang ating Panginoon, siya mismo ay nag-ayono. Amen? Na 40 days. 40 days. Sino ba nabalitaan nyo dito sa mundo na
fasting ng 40 days to 49. Meron na kaya mga masyado kayang gumawa ng gano'n? Amen? Meron ako nakabalitaan? Kaya siguro yung pagpapasting nila ay hindi talaga naman yung araw-araw ay hindi kumakain mo timari merong halimbawa katulad ng Ramadan, di ba? Ang Ramadan, pag sila pasting sila, hindi po kumakain na sila ng gabi. Pero yung araw, walang kain lang. Pero maaaring masabi natin na pasting ka rin yun. Sapagkat ginagawa nila, nabawa sa mga Kristyano, ay ginagawa mo na yun ay isang uri ng fasting. Amen? Kaya yun ay fasting. Amen ba ka doon? Hallelujah! Hallelujah! At makikita natin, sa panahon ng pagka-fasting, maraming mga tukso. Amen? Katulad nga po ng ang ating Panginoon sa Matthew chapter 4, verse 1, na siya po'y habang nag-aayono, narin dumating yung manunukso. Amen? Narin yung manunukso. Dumating sa Panginoon. Dati pong buhay, maaaring mga iba-iba mga tukso at dumating sa panahon na kinagpapasing maaaring ay kinag-set ng fasting sa araw na yun. Hindi naman kasama mo sa bahay ng lutong napakasarap. Nagigisip pa lang kayo mo na. At tapos yung niluluto niya, ay paborito mo. Anong gagawin mo? Diba? Kailangan talagang doon, papasok na kailangan tatanggihan natin yung ating sarili. Sino bang marunong na tumanggi sa kanya katawan? Hello? Alam niyo, pwede kontrolin niya katawan eh. Ng espiritu mo. Amen? Ako pwede mag-control sa katawan ng espiritu mo. Ano ba espiritu mo? Yung ikaw na yun. Amen? Oh. Kapag control ka ng espiritu, dala-dala ang katawan. Pero kapag hindi control ng espiritu, ang buhay mo, mananayin ang hilig ng katawan. Pero paglalaban eh. Kaya sa buhay ng Kristyano, merong nagaganap na paglalaban. Amen? At yung paglalaban yun sa kanyang sarili, yun ay naranasan ni Apostol Pablo sa Roman chapter 7. Amen? Nasabi niya yung magandang ibig niya, hindi na magawa, kundi ang nagagawa niya, yung hindi niya ibig. Sabihin niyo, yung kasalanan sa kanya na namumutawid, na nadahan doon sa kanya katawan. Ano ba, para pagkanahan natin, Panginoon, sa Diyos sa sirang kayo. Wala, hindi kaya kayo. Kaya kayo sa pagpapastis. Mamaya po yun. Amen? Hallelujah. Alam niyo po sa pagpapastis, maraming mga tukso. Dapat ay meron tayong kamalayan doon sa tukso. O kaya ay meron tayong kamalayan doon sa mga strategy na maaaring dumating sa ating buhay sa panahon na ikaw ay nagpapasting. Amen? Hallelujah! Ayan, hindi pagkain, yung kahulugan ng pasting, at sabi rito ng pagpapasting ay yung merong pananakis. Sa Isra chapter 10 verse 6, sila Isra, ang mga Israel ay nagpasting may kasamang pakiyak. Parang pinakikita lang siguro doon bakit may kasamang pananangin dahil marugtog yung kanilang panalangin, prayer and fasting. Amen? Dahil sa ating prayer, parang simple lang na. Pero lang yung kahit prayer, labanan yan. Amen? Labanan yan. Sabi ni Apostol Pablo chapter 6 sa Efeso, prayer, may nagaganap yung mga naman na hindi. Ang paglingkod sa Diyos, pagpapagamit sa Panginoon, na hindi ito yung basta patay-hatay. Amen? Labanan, meron espiritual na labanan. Amen? Nang nangyayari sa buhay ng Kristyano. Kaya sabi dapat hindi tayo, sabi ni Pablo, hindi dapat tayo mamang dito. Hindi dapat tayo ay hangal sa mga bagay na ito. O sa mga bagay na ito.
meron tayong alaman. Spiritual awareness. Amen? At sabi nito ay yung pagkapasting ay pagkapahayag ng kasalanan. Sa 1 Samuel chapter 7 verse 6, bakit natin ang Israel ay tumalikod sa Diyos. Amen? Bumalik ang panampalataya ng mga taga-Israel sa mga Diyos-Diyosan. At dahil napalayo sila sa Diyos. Kaya ngayon, nung mapaunawa nila yung mga bagay na yun, nag-reveal sa nila yung mga bagay na yun, nag-set din po sila ng prayer and fasting. At kasama po doon, yung sa kanilang paghingi ng tawad sa Panginoon, pagpapasting sila, kasabay doon ay humingi sila ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Amen? Napakalaga yung pagsasaliksik sa panahon, kahit hindi sa panahon ng fasting. Ay palagi na ba sinasabi sa Bible, ang sinasabi nyo ay inyong sarili. Amen? At kung meron nasa tuwa kayo sa inyong sarili, ang sabi doon, dapat pagsisihan. Ano natin yan? Na malaman natin ang utusan ng ating Panginoon dahil pala kasalanan. Marami pala tayong paglabag sa utusan ng ating Panginoon. At dahil sa paglabag sa utusan ng ating Panginoon, yun ay isang uri ng kasalanan. Kaya kung ito ay uri ng kasalanan, dapat natin pagsisihan ang lahat na ito. Kaya kasabay na natin pagpapasting, repentance. Amen? Hello? Meron pa ganap na repentance. At pagka sabihin ng repentance, sabihin, tataliguran mo na yung maray mong ginawa. Hindi ko babalikan yun. Amen? Yun yung true repentance. Amen? Magkakaroon ng pagbabagong isip at layunin sa buhay. Bilang na inyong bunga ng tunay na pag-isisi na naganap sa inyong buhay. Kaya sabi ko dito, kasamang laging prayer. Sa pagkapasting laging kasama ang prayer. Amen? Hindi po pwedeng paghiwalay ng prayer and fasting. At dito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3, ay bakit natin doon, bukod sa prayer and fasting, sabi doon, kasabay nito yung pakikinig mula sa instruction ng ating Panginoon. Hello? Kaya pag kahit hindi lang sa prayer and fasting, oras tayo devotion sa Panginoon. Pag yung devotion, pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ano ba yung iyong adaisin? Diba? Ano ba yung naisin mo sa iyong devotion sa parang ikinagbabasa ng Biblia? Diba sabi ko na ay, makinig tayo doon sa tinig ng Diyos. Ito pangyayari sa buhay ni Josaphat. Ito nga yung 2 Chronicles chapter 20 verse 3. Bakit dito natin ang bansang Israel ay naharap sa labanan? Sila ay nilusob ng Moabita at Amonita. Kaya ano nangyari? Si Josaphat, ay siyempre, bahagi na minsan ng tao yung meron takot. Natakot si Josaphat. Pero hindi siya gagawin sa takot. Kundi noong sabi nga ay sila'y lulusubin na, nagdeklara siya ng prayer and fasting. At yung prayer and fasting nila, ayun yung pakikinig kung ano yung instruction ng Diyos na makukuha bunga ng ikaw ay pakikinig sa tinig ng Diyos. Kaya kung may napakaganda ba yung hearing God's voice, maganda rin yun. Sabi niya, kung paano natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos? Sino ba nakakapakinig ang tinig ng Diyos? Amen! Nakakala ko dito, sabi ni Pastor Abel, meron ako pa dito na laging sinasabi na ito yung lagi sabi na mabuti ko pa na nanungusan pa ito sa iyo. Ito po yun, ang Diyos ay maaaring mangusap sa mga malampataya. Sa maraming kapamaraanan, amen? Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, mga devotion, amen? Ang Diyos mangusap at magbibigay siya ng instruction. Amen? Kaya mahalaga yung pagkayong
yung pagpapakita natin din ng Panginoon, maganda rin sa ating buhay tayo ay makinig. Tahimik na nakikinig para mapakita natin yung boses ng ating Panginoon. At dahil gano'n ang ginawa ni lahat ito sa buwan ang nangyari, pagkatapos ng prayer and fasting, ang Diyos ay nag-usap. At sinabi sa kapisanan ng mga Israel, yung tagumpay ay binigay na ng Diyos sa atin. Amen? Pagka tayo ay merong napapakita din natin Panginoon, pwede rin natin mapakinggan, sabi doon, at malaman ng Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Sino ba naniniwala ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin? Amen? Eh, lalo na kung pagkasinamahan ng fasting. Amen? Yan. At yung pagganap sa kanya ng lugar. Tingnan natin dito yung ilang pang-apat na nasa sabihin sa inyo, yung layunin. Layunin kung bakit nagpapasting. Ano ba yung layunin natin bakit nagpapasting? Kaya minsan sa church ay nagdideklara ng fasting dahil sa may layunin. Ano po ba? Dahil ang church ay makita natin na talagang dapat ay magpailang ng pa. Malayo ang pagod ng church. Amen? At maaaring mangyari lamang yung kung ang mga mananampalataya ay nag-aaysa sa panalangin, nag-aaysa sa pagsuporta sa activities ng church. Amen? Talaga nag-aaysa tunay ang pagkakaisa. Doon pa lamang ang Diyos ay baka gawa sa church. Kaya minsan ito nga yung mga bagay na ating kinakarap ngayon. Habang tayo ay nagpapatuloy, ang Diyos ay patuloy na tuturo sa atin. Ito ang halimbawa ng fasting. Ito po ay isang pagtuturo sa atin. Amen? Sino mo yung nakapag-fasting na? Pwede pong tumasa naman. Sino nakapag-fasting na? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Takot diba? Hindi ba pala po church nagpapasting? Dapat lahat. Sabihin nyo sa iyong katabi, kapatid kasama natin. Bilang bahagi ng church, kasama ka. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Layunin! Thank you, Lord! Nasabi rito, pagka ikaw ay nagpapasting, dapat ay sabi doon, ay napakalaga yung unang-una ay yung pagpapakumbaba. Amen? Pagpapakumbaba, ang sabi ginagawa natin ang fasting, hindi sa ating sariling kaluguran, kundi sa kaluguran ng Diyos. Sino ba gusto mapapurihan ang Panginoon? Mabigyan ng kaluguran sa paraan ikaw ay nagpe-pray in fasting, alam nyo, nalulog na niyo sa'yo. Kung ang nais mo sa buhay ay baging kalugod-lugod sa ating Panginoon, tiyak matayo ay gagawin natin yung nais niya. Amen? Alam mo kasi, minsan sa ating buhay, ang gusto natin yung nais natin. At yun naman nais natin, minsan, hindi nais ng Diyos. Kaya lagi mayroong pagkalaman. Oo nga't naglilingkod tayo sa ating Panginoon, pero masakit pa sabihin, minsan, yung gusto natin ang sa nangyayari at hindi pa rin yung kalagalan. Amen po ba? At alam ko po na tayo po ay tinuturuan. Kung paano tayo magiging mabuting tagasunod ng ating Panginoon sa paraan nais niya na gawin natin para sa kanya. Amen? Hallelujah. Gawin nila po itong misa ito. Sabi nga, pag gagawin natin yung pagpapasting, kinakailangan ang Diyos ang bibigyan ng kaluluran. Lord, papasting ako kapag ito yung nais mo para sa akin. At hindi na siguro, wala na siguro yung alibay na, Lord, hindi ko kaya,
Pagka nagpapasting, sumasakit ang tiyan ko, hindi na gano'n siguro. Amen? Kapag alam niyo ho, sa pagpapasting, nais ko kong sabihin sa inyo, merong bunga ng pagpasting. Resulta physical. Amen? Sa mga pag-aaral, sinasabi ng doktor, ang pakinabang pagkakinagpasting, nalilinis, cleansing. Amen? Pag-physical doon. Sa spiritual ay napakaraming kahandugan na fasting. Amen? Tingnan natin dito, may bilang po itong misahe ito eh. Dahil katulad nga na ating pinag-aaralan, katulad ng prayer, pagkasabi ng prayer, ay ano natin yan? Hello? Tulad ng fasting, ay ano natin yan? Ang kailangan lang dito ay yung pagsasagawa sa ating buhay. Hindi lang basta bukas ang ating kaisipan, meron tayong alam sa mga bagay nito, ang mahalaga lamang sa ating buhay, yung ating napapakinggan, pagkatapos papakinggan, isasagawa natin. Kaya si Kuya Aye magsasalita ng schedule ng prayer and fasting bago matapos ang March. Bilang ito ay application. Amen. Para sabihin na, para hindi masabi ng ating Panginoon tayo mga hipokrita kung hindi natin gagawin ang ating mga sinasabi at yung ating mga ginagawa. Amen! Hallelujah! Okay, tingnan natin yung tamang paraan ng pag-fasting sa Isaiah chapter 58. 1 to 11. Maganda ito. Minsan sa ating buhay, tayo na nakapokus lamang sa hindi pagkain. Amen. Meron palang tinatawag sa Biblia na kumakain ka pero nagpapasting ka. Meron pa lang. Tingnan po natin. Sa 58. Kung ano ba yung tamang fasting. Simulan natin sa verse 3, mga kapatid. Amen? Ang sabi rito, ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-ayon natin hindi pa si Yahweh? Meron pa lang mga pag-ayon hindi pa si Yahweh. Amen? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Meron pa lang mga pasting na walang pagkugutom na walang kabuluhan. Amen? Ang sagot ni Yahweh, pasarili kapakanan pa rin ang pangunahing layon sa pag-ayon mo. Habang nag-uyunoy, patuloy na inapi ang mahirap at ang pag-ayon ninyo'y kumandong lamang sa alitan hanggang sa kayo ngayon ng away-away. Nakakalungkot ano? Sa Diyos, kung na-ayuno nga, nagpapasting nga, prayer and fasting, pero sabi doon nakakagatan, pero sabihin nyo, wala dito noon. Amen? Wala dito noon. Wala sa dito noon. At ang pag-ayon ninyo'y humandong lamang sa alitan hanggang sa kayo mag-away-away, kung ang pag-ayon ng ginagawa ninyo ay kayo din lamang ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-ayon ng pahirapan ninyo ang inyong sarili, pinahirapan yun eh. Kung nagumutong ka doon, ang ihirap yung iyong tiyan, umuulo, hindi pa, gutom na yan. Parang tapil, ano? Talagang parang pinahirapan na yung katawan. Kung ang pakigyawa nyo kayo hindi lamang ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan sa inyong pag-ayon. Pinahirapan niyo yung sarili, yumo-yumo kayong parang damong inihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahiga sa ako. Ano matiban? Meron pang mga pagsusuot ng mga damit eh. At yung sabi rito, nahihiga sa ako. Pag-ayon na ba yan? Akala ba ninyo nasisiyahan ako diyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan ninyo ang pag-alipin sa halip ay pailalan ng katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin nyo sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag talikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukal ni Ewa, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y lagi sa inyo, ililigtas kayo, at ingatan
kahit sa lugar. Sa araw na iyon, dirin ni Yahweh ang dalangin ninyo, pag ako'y tumawag, ako'y tutungod agad. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutungod agad. Kung tigilan ninyo ang pag-alipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin nyo at tutulungan, ang adilig ang bumabalot sa inyo ay bakit tiya liwanag sa katanghalian. Si Yahweh, dahil sa inyo lang yung papatnubay ng lahat na kung kailangan niya aking ibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilim, matutulad sa batis na hindi nawawalan ng agos ng tubig. Ngunit, ito pala yung tamang pag-ayon. Ang sabi doon ay, meron pag-ayon doon na hindi nakalulod sa Diyos. Amen? Nagpapakahiram ka, walang kamulag, pero sabi rin, sinabi niyo ng ating Panginoon sa uli, yung tamang pag-ayon, ang sabi doon ay, tulungan ang iba. Amen? Ang sabi doon yung, spiritual and social, ang sabi doon ay, pinakaila operation release. Yung sa English yun. Ang sabi doon yung tumutulong tayo sa spiritual. Amen? Tulungan ang mga tao, sabi doon na inanan, yung mga inaalipin, yung walang mga isuot, ang dami. Ang dami sinabi ng ating Panginoon, yung mga sinabi ng ating Panginoon, hindi ko na isa-isa yun. Yun yung mas higit pa doon sa pag-aayon na hindi pagkakis. Amen? Sapagkat yung pag-aayon na hindi napagkain, yun ay ang kalugad ng Diyos para sa buhay na bawat isa. Amen? Tulungan yung mga may pasanin, ang dami. Yung pala, ito na lang gawin nyo, tamang pag-aayon. Sabi ni Lord doon sa ibang salin, doon sa verse 6 na 15 ng Isaiah. Amen? Eh ngayon, ang tanong, Pastor, yung pala yung tamang pag-ayon, tayo ba'y magpapasting pa? Magpapasting pa rin tayo. Amen? Katulad bawa lang ito, isang kulang. Kaya, dapat ibabalas natin. Sa Matthew chapter 23, verse 23, yung mga religious tao, mga sumusunod siya kung kasadalan niyo po, nasabi daw tayo nagtatag sila. Pero sabi ng Panginoon, tama naman niya, pero sa kabila ng inyong pagkatay, meron mga mahalagang bagay na inyong nakakaligtaan. Ay yung katarungan at pag-ibig. Hello? Kaya ito parang habang pinag-aralan ko po, parang hindi rin nalalayo dun sa Matthew chapter 23, verse 33. At 23, verse 23. May mga nakakita ginagawa, pero yung mahalagang bagay na dapat gawin ay nakakalimutan. Amen po ba? Isang gano'n, ay magtatights, pero may mga mahalagang bagay na meron tayo nakakalimutan. Amen po, dapat ay ibabalansin natin. Amen? Katulad halimbawa din ng fasting. Okay, nakita natin na tamang mag-fasting. Hindi ka kakain, hindi ka inom. Yung fasting. Pero dapat pa rin sabi dito, yung dapat gawin na mas mahalaga kaysa doon sa hindi pagkain na kung saan ay nabubuga ng alikan, pag-away-away. Ang sabi doon, mas maganda. Sabi na ito gawin nyo, tulungan ninyo yung mga nabibihag, nahapi, walang maisuot, walang matira, mas tulungin. At yun po yung sabi nga ay tamang pagkakasting. Amen? Hello? Para lang yung Santiago chapter 1 verse 7, ang sabi, ang tunay na reliyon ay tinutulungan ng babaeng balo. Amen? Yung may hirap, babaeng balo. Sabi, yun pala yung tunay na sabi nga na reliyon na kinalulungan ng amang nasa. Amen? Fasting. Hallelujah. Kung magagawa natin ito, yung kaugnay na ating pinasa, masabi doon, ang Diyos ay tutugon sa ating paraan. Amen? Pagpaparaan tayo. Amen? Kaya, kung magagawa natin mga bagay na ito, hindi tayo kukulang. Katulad yan ang sinabi ko sa inyo,
So, kung tayo ay magtumulong na lamang sa mga mahirap, magpalayan sa bibiyan, kailangan pa rin mga mapasin tayo. Kailangan yun. Kailangan yun sapagkat makikita natin sa banang sulatan ang mga lingkod ng Diyos o ang lahat ng mga dating lingkod ng ating Panginoon, sila po ay nagpasta. Amen? Si Pablo, makita natin, si Pablo ni Barnabas. Sa gawa, tulad ng mga gawa, chapter 13, verse 1 and 2, makita natin, bago pumili ng mga leaders ng church, sila po ay nagpasting. Amen? At kung sa panahon ng kanilang pagpapasting, ang Holy Spirit ay nangusap sa kanila na ibukod si Bernabe at Pablo at meron sila, tatalaga sila sa isang mahalagang ministeryo para sa gawain ng Panginoon. Amen? Hello? Kaya sabi nga dito, makikita natin sa mga likod ng ating Panginoon, sila po ay nagpasting sa iba't ibang pangyayari. Diba? Nung si Pablo ay makanggal ng ating Panginoon, nagpasting po siya 3 days. Nung ma-encounter niya si Jesus, nagpasting siya 3 days. Kaya yung pagkapasting pwede gawin natin personal sa mga pangyayari na dumadating sa inyo. Lalo na kung halimbawa ay nakukumpit ka ng Holy Spirit, anak, magpasting ka. Aba, nakikita mo yung sarili pati, physical ano, ay lumalaki na ang katawan mo, itihan mo, pasting ka na. Sorry, pasting ka na. Sinong tuwa ka ba? Bawasin! Bawasin! Hallelujah! Okay? At siyempre, ang pinaka-example natin, halimbawa, pasting si Jesus Christ. Amen? Dapat, sabi na, si Jesus Christ nagpasting ng 40 days. Amen? 40 days. Hallelujah. Para sa layunin ng Diyos para sa kanila. Kaya may mga pangyayari sa ating buhay na dapat magpasting. Personally, at kung po yung sama-sama ng isang church na nag-pray and fasting. Amen? At madalang gawa, sa church na ito, yung nais ng Diyos sa paraan tayo po ay nananalangin at nagpapasta na sama-sama bilang isang katawan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga kung si Jesus Christ ay nag-pray at fasting, kung sabi ng Biblia, dapat natin, si Jesus Christ ay dapat natin tunaran. Si Jesus Christ ay isang halimbawa na dapat natin tunaran bilang tayo ay mga taga-sunod ng ating Panginoon. Amen po ba kayo? Yes! Amen. Mapasin tayo. Prepare ha. Prepare sa pagkain po natin ang panahon at oras. Redeeming the time. Sabi natin lang.